Papalagaw ang Pilipinas oras at tangkay ng China na sakupin at gawing artificial island ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Pumuporma ang China para sa planong i-reclaim o tampakan ng Bajo de Masinloc tulad ng ginawa nilang artificial island sa Kalayaan Group of Islands na tinayuan ng iba't ibang gusali at pasilidad. Dati na sinasabi ng Chinese government na sila ang may karapatan at jurisdiction sa Bajo de Masinloc. Presented to the President our updated plan for our territorial defense Bantay Kalayaan. Pilipinas nagpapalakas ng militar, seguridad at mga armas pandigma. Napansin mo ba na parang napakatahimik ng Pilipinas at tila walang imik at walang ganti sa mga pangaharas at pambubuli ng China sa West Philippine Sea? Ang sabi ng iba, magaling lang ang Pilipinas sa mga salita sa media at diplomasya. Wala daw ginagawa para labanan ang agresibong China. Ang tanong, totoo nga bang walang aksyon ng ating bansa? Nanonood lang ba ang Amerika at iba pa nating kaalyadong bansa? China nagkamali nga ba ng binangga? Pilipinas, ano ang matinding tugon? Yan ang ating aalamin. Obserbahan natin ang tahimik na aksyon ng ating bansa. Naglalakas loob ang Pilipinas sa pagpapalakas ng militar nito, hindi dahil may balak tayong manakop o magmalaki sa mundo. Ito ay may kinalaman sa ating kaligtasan at karapatan. Tunay na ang China na nagpapalakas ng kanyang presensya sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga artificial na isla at pagdadala ng mga barko sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Ang ganitong mga aksyon ay nagdudulot ng takot sa marami, kaya't ang Pilipinas ay nagpasya na hindi na basta papayag na maipit sa sitwasyong ganito. Paano nagpapalakas ang Pilipinas? Bumili ng mga pangunahing armas ang Pilipinas, BrahMos Supersonic Cruise Missile. Ang Pilipinas ay pumirma ng kasunduan noong Enero 2022 para bumili ng BrahMos Supersonic Cruise Missiles mula sa India. Ito ang kauna-unahang missile system ng Pilipinas na may kakayahang maglunsad ng high-speed attacks laban sa maritime at land targets. Spike ER anti-tank guided missile. Ang Spike ER missiles ay nakuha mula sa Israel bilang bahagi ng modernisasyon ng Philippine Navy. Ito ay nakamount sa multi-purpose attack craft upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa coastal defense. Mistral surface-to-air missile. Ang mga Mistral missiles ay binili mula sa France upang i-equip ang mga bagong frigates ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Ang Mistral ay isang short-range air defense missile, Hydra 70 rockets. Ang Pilipinas ay matagal nang gumagamit ng Hydra 70 rockets mula sa Estados Unidos na ginagamit sa kanilang mga attack helicopters tulad ng mga AH-1 Cobra. Ang mga rocket na ito ay bahagi ng military assistance ng Estados Unidos sa Pilipinas. FA-50 fighter jets armaments. Ang Pilipinas ay bumili ng 12 FA-50 fighter jets mula sa South Korea. Ang mga jets na ito ay may kakayahang magdala ng iba't ibang missiles. Ang mga armas na ito ay bahagi ng patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa depensa at proteksyon ng teritoryo. Idagdag pa ang pinarami at pinalakas na EDCA sites ng mga Amerikano na inilagay sa ating bansa. Ito ay bahagi ng mga hakbang upang mapalakas ang seguridad sa rehiyon, lalo na sa harap ng mga isyong may kaugnayan sa territorial disputes sa West Philippine Sea. Ang pagdaragdag ng mga bagong sites ay naglalayong magbigay ng mas malawak na access at operational flexibility sa mga puwersang Amerikano para sa training, logistics at emergency response noong 2023. Iniulat na may kabuuang 9 na EDCA sites sa bansa at patuloy pang nadadagdagan. Sa kasalukuyan pa ay nagsasagawa ng mga modernisasyon ang AFP sa ilalim ng Revised AFP Modernization Program na may layuning mapabuti ang kakayahan ng bansa sa pagdepensa at pagprotekta ng soberanya. Kasama rito ang pagbili ng mga modernong barko, eroplano at armas. Kabilang na ang mga multi-role fighter jets, frigates at submarines. Ang mga joint military exercises tulad ng Balikatan ay nagdaragdag ng karanasan at kakayahan ng AFP. Kamakailan pa nga ay hinangaan ng mga sundalong Pilipino sa mabilis na dekalidad na pagsasanay sa military exercise. Bakit nga ba nagpapalakas ng militar ang Pilipinas? Walang iba kundi ang agresibong galaw ng China sa rehiyon. Totoong hindi sapat ang diplomasya
at negosasyon lamang, kailangan din nating ipakita na kaya nating ipagtanggol ang ating mga karapatan at ipamalas sa China na handa tayong tumugon sa anumang hamon at agresyon. Ganun pa man, alam ng Pilipinas na hindi natin kaya ang mag-isa, kaya mayroon din tayong mga kaalyadong bansa na handang tumulong at sumuporta. Narito ang mga kaalyado ng Pilipinas at ang kanilang mga pangako sa seguridad. Una, Estados Unidos. Maraming suporta ng USA sa Pilipinas, pero ang pinakamatibay na kasunduan ay ang Mutual Defense Treaty or MDT ng 1951. Ito ay nagsasaad na ang Pilipinas at Estados Unidos ay magtutulungan sa kaso ng isang armadong atake laban sa alinman sa dalawang bansa. Ang MDT ay isang pangunahing haligi ng ugnayang pangseguridad ng Pilipinas at Estados Unidos. Bukod dito, bukod pa ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o ang EDCA na nagpapahintulot sa mga puwersa ng US na magtayo ng mga pasilidad sa Pilipinas at mag-imbak ng mga kagamitan sa mga base ng Pilipinas. Ikalawa, Japan. Strategic Partnership Agreement sa Pilipinas. Ang ating bansa at Japan ay mayroong matibay na ugnayang pang-seguridad, lalo na sa paglaban sa terorismo at pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Ang Japan ay nagbibigay rin ng suporta sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga patrol vessels. Ikatlo, Australia. Ang kasunduan ng Pilipinas at Australia ay tinatawag na Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA. Ito ay nagbibigay daan para sa mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng mga puwersang militar ng Pilipinas at Australia. Lalo na sa mga joint exercises at training. Tinutulungan din ng Australia ang Pilipinas sa larangan ng kontraterorismo at humanitarian assistance. Ikaapat, Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang Pilipinas ay aktibong miyembro ng ASEAN at ang ADMM o ASEAN Defense Ministers Meeting ay isang plataporma para sa pagpapalakas ng kooperasyon sa seguridad sa rehiyon. Ikalima, South Korea. Ang South Korea ay isang mahalagang kaalyado ng Pilipinas, lalo na sa larangan ng defense procurement at military training, at ang FA-50 fighter jets ay mula mismo sa South Korea. Ika-anim, India. Bilateral Defense Cooperation Agreement. Ito ang kasunduan ng Pilipinas at India. Ang dalawang bansa ay nagtataguyod ng kooperasyon sa seguridad, partikular na sa pagpapalakas ng naval cooperation at defense procurement. Ang India ay nagbibigay ng military equipment, technology transfers at nagmula sa kanila ang malalakas na missiles gaya ng BrahMos at nais pang dagdagan ng Pilipinas ang BrahMos missiles. Ikapito, European Union o EU. Ang kasunduan sa Pilipinas ay ang Partnership and Cooperation Agreement o PCA. Ito ay nagsisilbing balangkas ng kooperasyon sa iba't ibang larangan, kabilang ang seguridad. Ang EU ay nagkakaloob ng suporta sa pamamagitan ng training programs at humanitarian assistance. Bagaman ang Pilipinas ay hindi pa maituturing na isang military power sa rehiyon, patuloy na nagpupunyagi ang bansa na mapalakas ang kakayahan nitong protektahan ang sarili mula sa iba't ibang banta. Ang mga patuloy na pagsasanay, kooperasyon sa mga kaalyado at modernisasyon ay nagpapakita ng determinasyon ng bansa na mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Ikaw, ano ang reaksyon mo sa mga tahimik na hakbang ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Matitinag kaya ang China sa mga aksyong ito ng ating bansa? Ikomento mo naman ito sa ibaba, paki-like ang ating video at huwag kalimutang mag-like at mag-share. Salamat at God bless.